Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ed Kaluwag. Ngayong araw po na to ay susubukan nating alamin ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagkalmatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa puntong ito po ay narito ako ngayon sa tabi ng dagat. This is the first card. Obviously, they were searching for justice. Ano yung nangyari? Ano ba yung cross? Why they need justice? Because there is death. Kasama si sumubok na humabol. Unang lumubog yung foreigner. Hinanap siya ni Rene. Kagaya ng mga espekulasyon na sinasabi, meron daw weights sa paa. Tingin ko may mga galos kasi nag-struggle sa ilalim eh. Pati yung isa na nakaahon, may mga galos din. Sumayad sila dun sa pinakailalim. But hindi po katulad nung dapat talaga niyang ma-receive. Ito yung sinasabi ko. During communication, hindi natin mapipili kung ano yung sasabihin niya kasi siya yung may pagkakataon na mag-express. Kung ano man yung last memory niya, yun yung mga mapipick up ko. So, ang kailangan lang natin ay confirmation manggagaling doon sa kanyang loved ones. Muli, gagamitin po natin yung pamamaraan na tinatawag nating remote viewing. Nag-sindi rin po tayo ng kandila. Mayroon tayong salamin na nagre-reflect sa liwanag ng kandila. Isa sa mga pamamaraan upang madali na makarating o mapuntahan yung lugar. At gayon din ay kung magkakaroon po tayo ng koneksyon sa dalawang yumao, gamit yung salamin, baka makakuha po tayo ng mga ilang mensahe para sa kanilang mahal sa buhay. So, sisimulan ko na po yung ating remote viewing. Sa pagkakataong ito, tataob ko muna po yung picture ni Divine. Ano man po ang aking makita, yun lamang po ang aking sasabihin at ito po ay nakabatay sa kung ano lang ang nakikita ko sa oras na ginagawa ang remote viewing. Sa puntong ito po ay narito ako ngayon sa tabi ng dagat. Nakaseparate po sila ng group, dalawang group. Sundan natin sila habang naglalakad sa gilid pa lang. Okay. Yung unang group ay nagpunta po sa gawing kanan. Pag ganito so magkasama po sila, yung unang group ay pupunta rito. And then yung isa naman po ay medyo palihis ng konti. Pero
Yung nasa bandang kaliwa ko ay nasa halos hanggang baywang yung tubig. Yung isang grupo, umabot na po sa bandang dibdib yung tubig. Medyo malayo na po sa dalampasigan. Sa paligid may mga ilang tao na nakatingin sa kanila, sa dalawa, tatlo, apat. Yung isa ay parang lokal doon kasi nakatanaw lang siya doon sa malayo. Yung nasa bandang malayo po, na halos ganito na yung tubig, siguro ay mga isa, dalawa, tatlo. Magkakasunod po sila. So parang halos mga anim sila na magkakasunod. Pero ang linya nila ay magkakahilera na ganyan. Sobrang lakas po ng alon. Nagkaroon ng komosyon, nagkagulo. Unang dalawa na nandun sa malayo ay biglang lumubog, hindi nila nakita. Then hinabol po nung tatlong tao yung humabol. Kasama si Rene doon sa sumubok na humabol. Nag-struggle sila. Yung dalawa na lumubog, parang naka-push sila pabalik sa shore. Yung way nila ay instead na palayo, naka-push sila pabalik and then bigla silang lumitaw sa mga hanggang ditong tubig na. Then umahon. Tatlo yung natitira ngayon doon sa malayo. Unang lumubog yung foreigner. Hinanap siya ni Rene. Kaso hindi niya naabot. And then nadrag na din siya palayo kasi may humampas na malaking alon. Pagbalik ng alon, tinangay sila palayo. So hindi na talaga abot. Hindi na abot ng height nila yung pinaka-ground o yung pinakabuhangin ng lupa. And then, ilang minuto, biglang nawala. Tinangay sila and then bumalik, natangay pabalik. Kaya lang, sobrang exhausted na. That's the time na nagtakbuhan na yung mga kasamahan niya para i-rescue siya. I-rescue sila. Medyo magkalayo yung distance nila nung nakuha sila.
Mas malapit si Rene, mas malayo yung foreigner ng mga almost 2 di pa siguro or 3. Then merong sumisigaw sa shore. Sumisigaw, meron ding isang local doon na sumisigaw. Siguro isa siya sa caretaker ng lugar. Yan. Kagaya ng mga espekulasyon na sinasabi, meron daw weights sa paa, wala naman. Wala akong nakitang weights. Natural yung paglakad nila. Talagang iba lang yung panahon. Sobrang malakas yung alon plus yung ilalim ng pinuntahan nila ay pag ganun, nakaslope. Paglagpas nila dito sa slope, bigla na silang lumubog, hindi na abot. And that's the time na tumama yung alon, tinamaan sila, lumubog, nahila palayo. And then bumalik. Yun na yung time na lumutang sila, lumitaw pero exhausted, saka pa lang sila nilapitan. Saka sila pinilit sagupin. Yung isa, yung kanina na isa, na 3 sila, yung isa nakabalik na, nakuha na. Tingin ko may mga galos kasi nag-struggle sa ilalim eh. Pati yung isa na nakaahon, may mga galos din. Sumayad sila dun sa pinakailalim. At this point, gusto ko sanang makakonect kay Rene. Kung may gusto siyang sabihin para sa kanyang mga magulang. Random lang po yung mga babanggitin ko na kung ano lang din yung nare-receive sa kanya. And hopefully, makarating po ito sa kanyang mga magulang at makakuha tayo ng confirmation. Una, meron siya sinasabi regarding sa parang farm like piggery or poultry farm na nabanggit niya sa magulang niya. And then isang parang tricycle or basta gagamitin na pang biyahe at pang hakot. May pang hinahakot eh. So ganoon yung sinasabi niya. Other thing is, meron siyang pinaghahandaan na okasyon na sinabi niya na sa time na yon siguradong darating siya. Very random yung mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong connection pero ito yung eksaktong sinasabi. He was telling about
dun sa tulugan niya. Parang more like nagkukwento siya. Ito yung sinasabi ko. During communication, hindi natin mapipili kung ano yung sasabihin niya kasi siya yung may pagkakataon na mag-express. Kung ano man yung last memory niya, yun yung mga mapipick up ko. So, ang kailangan lang natin ay confirmation manggagaling doon sa kanyang loved ones. Ayun. Inuulit niya yung isang okasyon eh. Mukhang birthday yata ito. Kasi sinasabi niya, darating siya. Magpapaalam. Papaalam siya na makauwi. Okay. Rene, may gusto ka pa bang sabihin para sa mga magulang mo? May gusto ka bang ipaalam sa kanila? Again, uulitin ko po, ito pong napipick up ko ay last memory ng mga nasa sa loobin ni Rene. Ito po yung mga alaala na pinag-usapan nila o nasabi sa kanya ng magulang niya at nasabi niya sa kanyang magulang. So, kung mako-confirm po natin ito sa kanila, malalaman natin na tama yung mga sinasabi ni Rene. Isa doon ay yung pinangako niya na hindi niya papabayaan yung sarili niya, iinom siya nung parang merong siyang mukhang magkatulad kami, antacids. So yun lagi nire-remind sa kanya, huwag kakalimutan. Tapos, mukhang meron silang naging conversation regarding sa sinabi ng nanay niya na huwag mo na lang pansinin, gawin mo lang yung tama, yung alam mong tama. Mukhang ito ay may kinalaman doon sa kanyang mga nakakasama o sa kanyang grupo. Kasi yun yung laman ng conversation. Okay, at this point, medyo nawawala na po yung connection. Sabihin mo sa kanila, sorry, hindi na daw po matutupad yung tungkol sa bahay. Yung pagpapaayos at saka yung tungkol sa lupa na tutulungan niya kayo na makuha or mabayaran or mukhang tungkol po ito sa lupa kasi yun yung sinasabi niya. So para po sa magulang ni Rene,
Ito po yung kanyang mga mensahe sa inyo. Sana pagkatapos po nito, magkaroon na siya ng katahimikan. Rene, huwag ka mag-alala. Pipilitin namin na maipaabot sa iyong mga gulang lahat ng sinabi mo. Maraming salamat. Wala akong idea kung sino talaga ito. Parehas sila pero hindi kasi ako medyo masyadong fans ng basketball pero based dito sa nare-receive ko sa nare-receive ko, sobra siyang nag-struggle dun sa pagkalunod niya. Pumailalim siya, sumayad ng plat sa pinaka buhangin. Then gumasgas yung ganito niya. Naka-kick up pa siya. Medyo umangat. Iyon yung time na nakita siya ni Rene. So, kaso ang layo ng distance nila eh. Parehas na silang may struggle that time. Nakaangat siya ng konti pero hindi rin. Kaso pag angat niya, instead na pabalik, yung agos, pag ganun, palayo. And then yung pagbalik niya, yun na, yung halos parehas na silang pagod siguro, hindi na makagalaw, hindi na kaya. Subukan ko na tingnan o alamin anong klaseng tao si Divine. May pagka-notice siya sa kanilang mga kasama. May pagka-notice lang pero reliable naman na teammates. Bago nangyari tong incident, mukhang may kausap pa siya, may kinausap siya. Hindi ko alam kung sino yung kinausap pero may kinausap pa siya. He, yung sinasabi niya parang he wants to go home. I'm afraid. I'm afraid. Ang bilis to, ano niya. Disturb siya. Disturb, hindi siya katulad ni Rene na yung isip niya ay ito ang gulo. Sobrang disturb. Iba-ibang random faces yung nakikita ko. Wala akong idea kung sino tong mga to. Habang
may mga random faces na parang pinapakita sa akin. Hindi ko lang kilala. Pero there was a young woman na medyo curly yung hair. And then, may isang babae din na older. Tingin ko, kung hindi niya to auntie, mother niya. Kasi mother figure, yung itsura niya is mother figure na. Medyo malapad. So, sa term natin, parang chubby. At this point, hindi siya ready mag eh. Pero yun lang, may mga pinapakita lang siya. Kaya lang, hindi ko ma-figure out ano yung gusto niya sabihin. Kasi, yung pinaka-strong na energy na meron siya is yung patuloy siyang lumulubog. Lumulubog siya na ang paglubog niya eh maabot sa ilalim and then parang inaagos pabalik-balik na gano'n. Yun yung pinaka-strong na memories. And then randomly lang yung mga faces tsaka I want to go home. Yun lang yung narinig ko sa kanya. Pero hopefully divine, hopefully you cross over and meet your creator. Hindi po ako maka-establish ng masyadong communication kay Divine kasi parang hindi siya willing, hindi siya sanay or hindi niya parang super yung mind niya, yung kanyang last memory ay masyadong distorted. So hindi ako ganun maka-establish. Pero yun yung mga sinabi ko, kung merong magko-confirm, aabangan po namin. Confirm nyo po sa aming page or mag-message po kayo sa amin. Okay. So using the tarot card, we'll ask important questions regarding sa kanila. Ano ba yung tanong ng nakararami? Are they forced to do the exercise? Or parte ba talaga ng training yung paglusong sa dagat na medyo maalon? So, whichever ano yung gusto nating itanong. Siguro para sa akin, mag-a-agree ang mas marami kung itatanong natin sa card kung ito ba ay parte ng kanilang pagsasanay or pinilit pa sila para gawin ito.
So I'll be choosing this deck kasi ito yung napil ko. Let us see. Okay? So number 1 na unang lumitaw sa cards natin is Justice. So it's very clear na they are asking for justice. Death. Okay. This is the first card. Obviously, they were searching for justice. So why? It was in reverse position dahil they never get justice pa. Hindi pa nakukuha. Ano yung nangyari? Ano ba yung cross? Why did they need justice? Because there is death. So nakita niyo po, yung cards ay shinapple natin pero okay. Page of Wand. Tingnan natin yung other crosses. Queen of Swords and Judgment. So there was a woman na talagang lalaban for justice. This is the Queen of Swords, the mother figure, over death. He wants judgment doon sa mga dapat managot. Okay. So ano yung role ng page of Wand dito? The crow is calling for attention. The crow is calling for support para doon sa justice na hinihingi nila. So hopefully, makuha nila yung justice na para sa kanila. So it was very clear na hindi pa nabibigyan ng justice yung pagkawala nila. So I guess magtatanong lang tayo ng at least 3 questions. Ano pa yung pangalawang mahalagang tanong? Ano ba yung mga karaniwang tanong na lumalabas ngayon? Siguro yung pangalawang buklat ko ng cards ay iaalay ko doon sa pamilya nung naulila. Ng pamilyang naulila. So this card is for Rene. Okay. The Fool, the Temperance, the Seven of Wands, the Knight of Swords, and again, the Six of Pentacles. Okay. Given this card, this is for the family. Hopefully, makakonect po kami doon sa pamilya para malaman natin kung ito talaga yung sa loobin nila. Well, meron kasing mga bagay dito na mukhang hindi ko pwedeng banggitin sa aking video. Pero as I've said, ito po yung cards para dun sa pamilya niya. Isa lang yung sasabihin ko dito. There were lots of offer na darating pa sa kanila. And actually, to silence them and tanggapin yung mga nangyari. Which is, on the other side ay totoo naman kasi as of now, wala na po tayong magagawa. Pero meron pa dito na
hindi ko po mababanggit kasi it was personal and may kinalaman po doon sa both parties. So hopefully, magkaroon ako ng connection sa pamilya ni Rene to discuss this reading. For the final card, let's not forget the foreigner na dito sa bansa natin nagkaroon ng trahedya. So I'll be asking the card, ano ang mangyayari para sa kanya? And this is for you, Divine. Based dito sa cards, sa reading para sa akin. Okay. Divine's family will receive a compensation, but hindi po katulad nung dapat talaga niyang ma-receive. And eventually magkakaroon sila ng sama ng loob, sobrang sama ng loob kasi there were hindrances bago po nila makuha yung dapat na makuha nila, justice and compensation. I really do not know this guy, but in sympathy with the family, I hope and pray that you'll both get justice. At this point, I would like to point out, kasi for sure, mayroon din namang mga makakapanood na reader or they also do cartomancy, mediumship, or whatever practice they are doing. Again, gusto ko lang pong ipaalam na kung ano po yung ginawa ko ngayon, yun po yung sa akin ay alam ko na magagamit or makakatulong. If you have different reading dun sa mga nabunot kong cards, you may do so. Wala naman po tayong problema doon, but that's how I interpret it based on what the card is saying to me or kung ano yung pinapaabot ng mga cards sa akin. At this point, gusto ko pong ibigay yung aking full sympathy sa mga naulila ni Rene Batarbonia at ni Divine Adili. And sana hindi po ito mauwi sa wala at makuha nila yung justice na nararapat para sa kanila. Sa mga manlalaro po o koponan na kasama niya, isang pakikiramay po ang ipinaabot namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po si Ed Kaluwag. Lagi niyo pong tatandaan. Nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.